This month, pag-uusapan po natin dahil April po ngayon, tapos na po tayo sa month of May, March pala, meron naman tayong panibagong series. So, dapat sundan po natin para mas lalo nating maunawaan to. Kasi, isa sa pinaka-importante, we are called Christians. Amen? In religion, we are called Christians. Pero, matuod lang po, hindi naman talaga dala ni Lord religion. Ang dala ni Lord sa mundo is government, kingdom. Kingdom ang dala niya, hindi po reliyon. Nagkaroon po ng Christian in the book of Acts kasi tinawag sila ng mga tao na Christian kasi they believe in Christ. So that's why nagkaroon ng religion. Ang problema, ito na nga, pati mga Kristiyano, they thought that they are, kaya tayo marang religious. So, God hate religious. Being religiosity. Ayaw ng Diyos ng gano'n kasi hindi yun yung design ng Diyos para sa Kanya. Alam nyo, every time na nakikita natin yung cross, alam mo ibig sabihin, Christian. Hindi po kingdom ang nakikita. Sad to say. Every time we see the cross, we see Christ. Pero ang tawag dyan, pag nakikita ka may dala ang cross, ay Christian yan. Agree ka mo? Hindi. Yes. Kasi yun talaga eh. Pero hindi po yun. Pero ngayon pa man, ulitin ko, ang dala ni Lord, kaharian, hindi relihiyon. Kaya nga, dapat tayong lahat maging mamamayan. We should be a citizen of the kingdom, not a member of the church. Yes, dahil po, kailangan talaga, dahil alam mo naman, in compliance sa ating gobyerno, para maging lehitimo ang grupo natin, nire-register natin. Kaya may pangalan tayo ng group. Sabi naman, born-again Christians. Kaya para ma-identify kita. Pero it's not that way. Hindi ganun talaga. Amen? Pero for the sake, para may pangaran kita sa inda, we are called Christians. Amen? Pero dapat, di lang kita Christian. Sabi sa katakin mo, you must be a citizen of the kingdom. Yan po ang pinakamensahe ng iglesyang ito. Every people must be a citizen. Kaya yung word na you must be born again, kasi pag hindi ka pinanganak, hindi ka magiging mamamayan. Siyempre, pag nanganak, kailangan iparehistro para maging siya talaga citizen. That's why, if you are not born spiritually, you cannot live in the kingdom of God. Kasi ang kailangan doon, you must be citizen. Okay, sige. Pero hindi yan pag-uusapan pa natin. Ito ang pag-uusapan natin, itong cross. Kasi April, yan po na bulan, ang celebrations ang tinatawag nato na Holy Week. Amen? Holy Week celebration. So, alam niyo po, napakasimple lang po kung titingnan ng cross. Napakasimple. That's why, sabi ko nga, every time we see the cross, we see Christ dying on the cross. Yun lang po ang laging nare-remind sa atin. Pero alam nyo ba, there is mystery. Meron po mga misteryo sa ilalim o yung mga pangyayari na to. Basta hindi lang po si Lord namatay, basta lang po si Christ namatay, then yun na yun, namatay siya para sa mga kasalanan ng tao. Parang ganun lang. Pero may mga misteryo dito. So pag-usapan po natin ngayong buwan na to, yung tinapos na ginawa ni Kristo. Pakisabi, ginawa ni Kristo. Yung pag-uusapan natin, yung ginawa niya, hindi yung ginawa mo. Kasi pag lagi natin pinag-uusapan yung ginawa natin, nakakahiya. Kasi marami tayong ginagawang hindi maganda. Pag-usapan natin yung ginawa ng Diyos para sa atin. Okay na po kayo? Para masaya tayong lahat. Yung ginawa ng Diyos ang pag-uusapan po natin. The finished work of Christ. Ibig sabihin, finished, tapos na. Amen? Tapos na. That's why we celebrate, we commemorate, reminiscing. Yun ang ginagawa po natin dahil tapos na. Pero dun sa nangyari, titingnan po natin kung ano yung mga misteryo. So pag-usapan po natin yung atonement for sin. Atonement. Yun ang pag-uusapan po natin. So, ang tawag ko dito is, ang sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng atonement, pagbabayad sala. Naniniwala po ba kayo na lahat tayo nagkasala? Taas ng kamay ng nagkasala. Very good. Salamat naman. Sino po dito ang hindi nagkakasala? Well, in fact, bago pa lang tayo isilang, mayroon na po tayong kasalanan. That's why, yung mga bata, sabi ng mga magulang, bakit ganito yung anak ko? Nagtatanong yung magulang, pinalaki ko naman. Saan niya nakuha to? Diba? Sabi, ay, sa kapitbahay yan. Minsan napagbibintangan ang kapitbahay. Minsan, ay, sa kalaro yan. Pero hindi po. Ang dahilan po talaga dahil we are inborn.
Meron po tayo, pinanganak po tayo na mayroon na talagang kasalanan. That's why, yun po ang rason, ito ang pag-uusapan natin na kailangan bayaran yung kasalanan na yan. Sino po ang excited na mabayaran ng kanyang kasalanan? Where in fact, ang iba sa atin dito, talagang tinanggap na yung pagbabayad na yan. So, pag-usapan natin to. Ang tawag ko dito is divine exchange. Okay. Divine of, ito maganda yung palitan. Makadiyos o banal na palitan. Ito ang maganda. So, yung atonement for sin or divine exchange. So, tingnan po natin ito, ang ibig sabihin ng pagbabayad sala. Kasi ang atonement, ginawa ko pong Tagalog, pasensya na, magtatagalog muna ako. So, ang atonement o pagbabayad sala, sa Tagalog ay ang pagbabayad sala ay proseso. Pakisabi proseso. So, ibig sabihin, pag sinabing proseso, mayroon tong step by steps. Kasi process, tama? At sabi dito, kung saan ang kasalanan ng tao. Sabi, kasalanan mo, kasalanan ko. Ang pinag-uusapan dito, tayo po. Sa atonement, ang pinag-uusapan, tayo. So, proseso kung saan ang kasalanan ng tao ay pinatawad. Pansinin niyo po yung mga salita. Tapos na. Tama? So, yung pinatawad at ang galit. Okay. Yan na lang, para mas maganda. Pinatawad at ang galit ng Diyos laban sa kasalanan ay napawi. Yung word na napawi is, tapos na, hindi pa. Tapos na. At sabi dito, sa pamamagitan nito, nagiging posible ang pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Bakit, Pastor? May awayan ba na nangyari? So, alam po natin ng istorya, nang ang tao ay likhain ng Diyos, sila po ay kawangis, katulad ng Diyos na banal. Pero nung magkasala po yung tao, pinalayas. Pakisabi, pinalayas. Ganon pong nangyari. Pinalayas yung tao sa harapan ng Diyos, dun sa kaharian ng Diyos. Kaya nagkaroon ngayon ng hiwalayan ang Diyos at tao. So, ngayon, paano makakabalik? Kailangan makabalik ang tao sa Diyos. Kailangan po nating makabalik dahil dun tayo nilikha. Nilikha tayo para sa Diyos. Hindi tayo nilikha para kanino. So, balikan po natin, kaya kailangan ng atonement para yung pakikipagkasundo ng Diyos, natin sa Diyos, maging posible. At kailangan po natin ng pagbabayad sala. Maliwanag po ba? Tanungin mo nga ang katabi mo, para mas maganda po, para mas mapilyo, para mas mapilyo yung ginawa ng Panginoon. Imagine po, pakilabas po ng mga cellphone nyo. May mga cellphone po ba kayo? Para gusto ko po, maramdaman nyo yung pag-aaral natin na totoo. Yan. Kasi minsan, pag wala po kasing, wala po example, minsan ang hirap. Sa akin ba yan? Tapos, sa mga cellphone nyo po, pumunta kayo sa calculator. Okay na po, may mga calculator. Lahat naman siguro ng mga cellphone, mayroon pong calculator. Amen? Ngayon, okay. Ang tanong ko, ganito, para maramdaman mo yung atonement. Sa isang araw, ilang beses ka nagkakasala? Okay. Kunwari lang, kasi, marami, Pastor, marami. Para di naman, para mabilang ta, yung mga butangan ta minimum. May bahan man sa maximum. Minimum ta na lang ngayon. Minimum. Ibig sabihin, pinaka gamay na nahimo mo. Sige, ibutang po. Ibutang. Ibutang sa calculator. Please, para maramdaman nyo. Please, participate. Ilagay nyo. Kung sample, 2. Okay? Nalagay nyo na? So ngayon, sa isang araw, mayroon kang kasalanan. Tapos ngayon, siyempre, sa isang buwan, i-times mo ngayon, i-times mo sa isa, i-plus mo sa isang araw, sa 1 month. 1 month. Kunwari, may 2 kang kasalanan. So, ibig sabihin, sa isang buwan, mayroon kang 60. Tama, hindi? Tama ko? Okay, ngayon. Ngayon, para mas maganda, i-times mo sa 1 year. Times mo sa 1 year. So, mayroon tayong 365 days. Wag na 1/4. Huwag na isama. So, ngayon, magkano na? Oh, laki na. Dako nang bayadan mo ang tipong. So, ngayon, para mas maramdaman mo yung ginawa ng Diyos, sa 1 year lang yun, ha? Sa 1 year. Ilang taon ka na ngayon? Ilang taon ka na?
i-times mo yung 1 year na kasalanan mo, dun ilang taon ka na ngayon. Ngayon ang tanong, okay, ramdam mo na ngayon, ramdam mo na kung gaano karami. Ngayon, sino magbabayad niyan? Sino ang gumawa? Dapat tayo magbayad niyan. Ikaw ang gumawa niyan eh. Sabi sa katakin, mabait naman, asawa ko na lang. Sabi ng asawa ko, pabihira ka, namumroblema nga ako sa akon man. Ang anak na lang natin, paano man? Kaya bata pa, yutay pa sila. So, nakita nyo? Naramdam nyo kung ilan? Ang tanong ko, sino magbabayad? Ikaw? Sino gumawa? Tayo. So, dahil tayo ang gumawa, tayo ang responsibilidad dapat doon. Lahat ng ginawa natin kasalanan, tayo ang responsibilidad. So, ito nga ang ginawa. Kaya nagkaroon ng atonement kasi hindi natin kayang bayaran. Kasi kung kaya natin bayaran, bakit bababa ang Diyos? Bakit bababa ang Panginoong Hesus kung kung pwede naman madara sa, okay, installment. Lord, installment. Kaya ang motor nga nababakal sa installment. Basi pwede bayadan ng kasalanan sa installment. Pero hindi. Kaya, salamat sa atonement. Ngayon, excited ka na ba sa atonement? Yes. Lahat na excited pumalakpak. Okay. Pag-usapan natin kung paano babayaran ng Diyos yung kasalanan mo. Okay. Kasi kung hindi mo babayaran, sigurado ako, pagharap mo sa Diyos, ikaw ang mananagot nun. Bakit? May ginawa ng Diyos. Pag-uusapan natin yung ginawa niya. Para sa ano? Para sa kasalanan mo. Okay, ang bait ng Diyos. So ngayon, pag-usapan, why Jesus needs to be an atonement for our sin? That's the question. Why? Why Jesus needs to be an atonement? Bakit ba? Bakit nga ba talaga? Yun ang tanong, why? Okay, number one reason why Jesus needs to be an atonement for our sin, this is the very simple, napaka-basic na sagot. Because no one is able to be. Meron ba? Okay, pakitanong, sino ang walang kasalanan? Kasi kung sino ang walang kasalanan sa atin, siya ang ibabayad natin. Kasi dili man ako pwede. Dili ka man pwede. Hungad mo, pwede ka? Pambayad sa akon? Hungad daw kung pwede siya pambayad sa imo. Nano kung masugot man. Kung sumugot man siya, ano nga? Wala ka bang kasalanan? Sabi niya, amo lang. Gusto ko untani. Kaso nga lang kay dili man, pwede. So, ibig sabihin, no one is able. Why? Tingnan po natin yung Bible. Ang masama ninyong gawa, ang dahilan, Tagalog to ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Ano daw ang dahilan? Bakit nalalayo ang Diyos sa tao? Napakasimple ng sagot. Mga ginagawa po nating masasama. Kaya yung kwinenta mo ang dahilan. Yun po ang dahilan. Kaya every time you come to God, at habang lumalapit ka sa Diyos, dala-dala mo yung masasama mong gawa. Hindi ka makalapit sa Diyos. Where in fact, kahit nga minsan, humangad, naaalo ka. Kasi ramdam mo sa sadiri mo na meron kang ginawang masama. Pag sinabi ng pastor, sige, itaas natin ang ating kamay sa Panginoon, parang ang hirap itaas. Lapit tayo sa Panginoon. Kamu na lang, didi lang ako sa orhe. Kasi grabe ang aton mga guilt feeling. So ngayon, ang sabi ng Bible, nagkasala kayo. Kaya hindi ninyo makita, hindi niya kayo marinig. Tagalog na Tagalog. Every time nalalapit tayo sa Diyos, yung mga kasalanan na yon, yun ang nagiging wall. Yan ang nagiging wall para makalapit tayo sa Diyos. Bakit hindi, parang pakiramdam ko hindi ako naririnig ng Diyos? One of the reason, parang pakiramdam mo hindi ka naririnig, dahil nga, ayun, ang linaw, yung mga masasama. Na every time yung mga dapat mabura. Kapag nabura, yung mga kwinenta mo, tinan mo yung kwinenta mo, kailangan mabura yan, kailangan mabayaran yan. Kasi hanggat hindi nababayaran yan, every time na lalapit ka sa Diyos, lagi mong naaalala utang mo. Ano ang pakiramdam kapag may utang ka, tapos yung inutangan mo, nakita ka. Tapos alam mo na, sisingilin ka. Anong pakiramdam? Tinatanong ko po kayo, sumagot po kayo. Ano pong pakiramdam? Makaaralo pag waran, pambayad. Pero kung may pambayad ka, you are confident. Kasi pag may pambayad ka,
Okay, ada na siya. Excited ka na kasi, mare, pare, my friend, good friend, di ba? Adi na po ang pambayad. Anong pakiramdam pag may pambayad ka? Excited, confident. Ulitin ko ang tanong ko. Anong pakiramdam pag may pambayad? Excited, confident. Anong pakiramdam ng walang pambayad? Unexcited, syempre. So, ibig sabihin, mayroon ka pakiramdam na uneasy, tapos, basta yung hindi ka mapakali. Yun po, kapag lumalapit ka sa Diyos, at mayroon kang pakiramdam na ganon, ibig sabihin, hindi pa ang utang mo. Kailangan paglalapit ka sa Diyos, dapat wala kang ganon na nararamdaman. At yun ang dahilan na pinag-uusapan po natin na hindi lang po tayo we celebrate every year for the Christ death. Hindi po ito isang alaala. Lagi nating alalahanin. Ang dapat nating inaalala kung ano yung ginawa niya para sa atin. Pag naalala natin yung ginawa ng Diyos para sa atin, mamaya makikita nyo, burado lahat ng utang mo. Sino ang gusto ng ganon? Na yung lalapit ka sa Diyos, wala ka ng agam-agam, wala kang guilt feeling. Sino ang ganong pakiramdam? Handa na ba kayo? Excited na kayo? Sige, pag-usapan po natin yung bayad. Okay, ngayon, lahat po tayo, okay, wala pong malinis kahit isa. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag na wag kayong maghuhusga, sabi ng Panginoon. Wag na wag kang maghuhusga, kasi bakit? Lahat po tayo mayroon. O wag tayo magtuturo, ikaw masama ka. Bakit? Pansinin niyo po, ito nga, nagturo ko isa, dalawa sa'yo, tatlo sa akin. O, di lamang pa rin. Kaya hindi pwede. Huwag tayong mag-judge. Wala naman nagtuturo na, ikaw. Siyempre, pag nagtuturo, ganyan talaga, ikaw. Po-point out mo, i-point, ikaw. Ikaw, mapangit naman. Ang sagwa, tingnan nun, sagwa. Ikaw, hindi naman pwedeng ganun. Araw, pag ganyan talaga, is judgmental. Kasi you point, then you point yourself. You judge. So, sabi ng Bible, don't judge. Kahit nakita mo pa yan, nagkasala na yan, don't judge. Hindi ka Diyos. Ang Diyos ang pwedeng humusga sa atin. Kasi may mga kasalanang lantad, may kasalanang tago. May nakikita na talagang nadakop talaga. Pero may iba, pasimple lang, tago. That's why, sabi sa katakin mo, don't judge. Okay. Ngayon, pag-usapan natin to. Pakibasa, Tagalog po to. Kami ay naging gaya ng maruming kasuotan. Kahit ang aming tingnan nyo po. Kahit ang aming pinakamabubuting gawa ay marumi sa iyong harapan. Tingin po kayo sa akin. Ibig sabihin, even if you are a good person, sample na lang, pinayaman ka ng Panginoon, pero gusto mo bukal talaga sa kalooban mo na ipamigay ang kayamanan mo. Yun yung pinakamagandang gagawin mo. Kaya masabi mo, pinakamabuting nagawa ko sa buong buhay ko nung ipinamigay ko ang 1,000,000 ko. Wow, sana all. Amen? Pero sabi ng Bible, kahit yung pinakamaganda mo, hindi naman pwede yung 1,000,000 pambayad doon sa utang mo. Kasi ang utang mo kasalanan. Ang binigay mo pera, hindi naman pwede bayaran ng pera ang kasalanan. Hindi siya magmamatch. Hello? Hindi siya magmamatch. So kaya ibig sabihin, kahit po napakambuti mong tao, ang tingin pa rin sa'yo ng Diyos sa harapan niya, you are trapo. Nakita niyo po ang trapo? Ibig sabihin, ang damit natin, pag hindi na natin ginamit, gagawin nating trapo. Galing sa malinis, naging marumi. Ganon nangyari sa tao. Galing tayo sa Diyos, malinis, pero nang maging makasalanan tayo, naging trapo. Okay, ngayon. So, ano ang sabi ng Bible? Wala pong pwede. Bakit? Lahat po tayo ay may kasalanan at lahat po tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. Okay, pangalawa, wag ko nang patagalin. Why Jesus needs to be an atonement for our sin? Number 2. Ito pang number 2. No one is able to save us. No one. Wala pong pwede na magligtas po sa atin. Kasi po, sabi ng Bible, ayon sa nasusulat, walang matuwid. Sabi sa English po,
no one is righteous, not even one. Sa Tagalog po, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. At ito pa po ang sabi, pakibasa kayo naman po. Pansinin niyo po, for confirmation. Lahat po tayo dito may kanya-kanya tayong kwento. Tama? May mga kwento po tayo na tayo po ay, ang iba sa atin dito ay medyo ayaw sa pamilya, may problema sa pamilya. Ang iba sa atin dito, problema sa barkada. Marami tayong iba-ibang, ang iba problema sa school. Maraming problema. Sabi ng Bible, nagkanya-kanya tayo. Kaya sabi sa katakin mo, pansinin mo, ibang problema mo, nagkanya-kanya nga tayo. Pag tinanong mo ang katakin mo, iba man sa ng problema. Ang sa likod mo, iba man ang problema. Ibig sabihin, malinaw na talagang may kanya-kanya tayong buhay. Maliwanag po ba? So ngayon, pangatlo. Dito na po ako magtatapos. Okay. Number 1, why Jesus needs to be an atonement for our sin. Number 1, no one is able to be. Number 2, no one is able to save us. Bakit? Walang isa sa atin na pwede. Walang matuwid. Maraming mabuti. Yung katakin mo, maayoy na tao. Pero hindi yan matuwid. Kasi iba yung matuwid. Pag sinabi po, ano ba sa Bisaya ang matuwid? Tadong. Tadong, matanos. Damon maayo ng mga tao. Many are good people but not righteous. Balik natin ang righteous. Choose right. Amen? So, lahat po tayo, lahat tayo may mabubuting kalooban, pero wala sa ating isa man matuwid. Amen? The Bible says, number 3, why Jesus needs to be an atonement for our sin? We are hopeless before God. Bakit tayo hopeless? Sino magbabayad ng kasalanan ko? Sino magbabayad ng kasalanan mo? Mag-uusap-usap tayo. Kaya sabi nila, mabuti pa magpakasama na lang. Kasi wala naman magbabayad ng kasalanan ko eh. Amen? So, ngayon, ito po ang nangyari. Ito na, mag-English na tayo. Sabi ng Bible, all of us, including me and you, all of us, like sheep. Bakit po, sa dinami-dami ng mga hayop, bakit sa tupa inahaluntulad ang tao? Ang nakita ko po, ang mga dahilan bakit po ang tupa, kasi po ang tupa ay kakaiba sa lahat ng hayop. Ang tupa po ay, siya po yung tawag sa farsighted at nearsighted. Na pag nasa malayo na, di niya makita. Pasensya na, di ko inaram. Nearsighted. Ibig sabihin, ang malinaw lang, apiki. Pag halayo na po, mga 10 to 20 meters, if I'm not mistaken, yung mga tupa po, hindi nila masyado nakikita. Kaya pag tumatakbo yung tupa, kaya minsan kadalasan ng mga tupa, nahuhulog sa bangin, ilog, o minsan nasasabit yung mga liig sa mga damuhan na alam natin yung mga matitinik, natitira siya doon. Kasi pag kumari pa siya, ganun siya. Kaya kailangan niya ng pastol. Kailangan ng pastol. Bakit? Para maalagaan yung tupa. Kasi ang karabaw, di mo na kailangan pastulan. Pero ginapastulan mo ngayon. Pero iba gayon ang tupa. So, ganyan po ang, sabi ng Bible, para katulad tayo ng tupa. Ang tao parang ganon. Pag may gusto siya, wala yung pakialam. Para yung tupa. Sugod lang na sugod. Bangga kung bangga. Bahala na yung tawag na papatay. Yung tao ganon. Kahit alam niya minsan na mali ang kanyang ginagawa, parang tupa. Kaya kailangan po ng pastor. Kaya sabi sa katakin mo, kaya kailangan mo talaga si pastor. If you consider yourself as a sheep, the Bible says we are sheep. That's why, kaya nga po, naglagay ang Lord ng mga pastor. Bakit? Ang mga tao, sabi ng Diyos, para tayo mga tupa, na kailangan mayroong laging nagliligtas. Tingnan, basahin po natin. Have strayed away, we have left God's path to follow our own. Yun po yung ugali natin. Aminin po natin. Ayaw natin na pinakikialaman tayo. Ganun po talaga yung tao. At ang sabi ng Bible, yet the Lord laid on him the sins of us all. Kaya nga may kantos ni Don Moen, all we like sheep have gone astray. Pagbaba ka natin nili, may kanya-kanya naman kitan mga buhay. Kaya pag nakikita niyo si pastor, na si pastor. May mga member na nahadlok ang pastor.
Sabi sa katakin mo, dili man asawang si pastor, gapagwapo ni pastor, no? Look ka. Joke lang po, peace. So, ang purpose po, para i-guide po kayo. Kaya huwag kayong matatakot sa akin, amen? Sabihin mo mula ngayon, hindi na ako matatakot kay pastor. Amen? Kasi alam nyo ba, kailangan nyo talaga ng pastol. The Bible says, we are like sheep. Lalo na kung mayroong kang nasasadla ka sa problema, nasasadla ka sa buhay na hindi maganda, you need a shepherd. So, ngayon, yun ang sabi ng Bible, nagkanya-kanya tayo. Ito yung problema natin. We are all hopeless. Why? We don't know. Hindi natin alam. Tanungin natin po yung mga tao na gumagawa ng kasalanan, bahala na. Parang ang buhay ay, tawag na to, yung buhay ay parang bahala na. Nakarinig na kayo na nun, ng tao? Hindi po ganun ang buhay kasi naglagay ang Diyos ng pastor para hindi bahala ang buhay. Amen? We are called to guide you. We are called as a shepherd. We are called to feed you spiritually. That's the purpose of having a pastor in your life. That's why you need someone who will help you. Dahil sabi nga ng Bible, we are like sheep. Na kapag may ginagawa po tayo, especially kapag gumagawa tayo ng masama, kailangan po natin someone who can help us to get out of it. We need someone. Sometimes, hindi naman si pastor ang ginagamit. Sometimes, yung isang leader sa church na nakakilala sa Panginoon, isang tao na nakakilala din na parang nagiging pastol din ang buhay mo. Kaya nga, magpasalamat po tayo dun sa mga tao na nagpastol sa atin. Ako po, lagi kong pinagpapasalamat yung kaibigan ko. Kaibigan ko na nagdala sa akin sa Panginoon. Dahil kung hindi sa kanya, alam ko kung anong klaseng buhay meron ako ngayon. Bakit? Alam niyo po, banda po ako dati. Banda rito, banda roon. So, ibig sabihin, alam mo naman pag banda, nung kapanahunan kasi, wala pa si Duterte. Wala pa si Duterte, kaya okay lang. Pag once na band, pero pasalamat po ako dahil nung nagbanda ako, nung point sa buhay ko, kasi yung mga kasama ko, mga ganon, pero pasalamat ako sa Panginoon dahil bago ako magbanda, pinapunta muna ako sa Bible School. Kaya ang nakasama ko, mababait din. Pero nagkataon na yung mga kasama ko, muntik-muntikan na rin. Muntik-muntikan na rin. At nung muntik-muntikan na yon, yung muntik-muntikan na ako, salamat dahil nakilala ko ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Amen. Kaya, at salamat sa Panginoon, at inapagpatuloy ko ang ministeryo magpastor. Kung hindi ganoon, baka, sabi nga ni, lalo na nung hindi pa ako nakilala sa Panginoon. Sigurado ako, sabi ko, dalawa lang, iniisip ko, kung hindi ko nakilala ang Panginoon, dahil sabi ng Bible, we are like sheep. Nakita ko ang sarili ko noon, dahil banda ako. Siyempre, dalawa lang pupuntahan ko. Kung hindi ako adik, marami akong asawa. Sigurado yun. Kasi, siyempre, banda ka eh. Alam mo naman, pag tutugtog ka, kahit hindi ka gwapo, pag magaling ka mag-gitara, kumanta, gwapong-gwapo ka. Amen? So, that's why, salamat talaga sa Panginoon. Nagpapasalamat talaga ako. Kaya sabi ko, baka mamaya, kung ano na nangyari sa buhay ko. Di ko alam, kung patay ako dahil nasama ako doon kay Duterte, o kung nasama ako doon sa tukhang na yon, patay na ako. Kung hindi man, marami ako ngayong mga anak. Salamat at 3 lang at 1 lang ang asawa. Purihin ang Panginoon. So ngayon, sabi sa katake mo, tawang-tawa ka, may kwento ka din. Amen? Mayroon tayo mga kwento. Kaya nga magpasalamat ka kapag ako every time na makikita ko talaga yung kaibigan ko na nagpastol sa akin, pinagpapasalamat ko talaga. Thank you. Sinagaan niya talaga ako. Kahit minsan pumupunta ako at sinasabi ko, wala ako. Kaya hindi ako magtataka, may mga member din ako na pag pinapupunta, sasabihin wala si pastor, okay lang, naunawaan kita. Member nga kita. Bakit? Mana ka sa ama mo bago ka nakakilala sa Panginoon. Yung magtatago ka, ranas-ranas ko yun. Dahil takot din ako sa pastor. Kasi bakit? Alam ko kung sino ako. Kaya ngayon, pag may pupunta doon, sabihin mo, wala. Tirado. Pero praise God, hindi po talaga siya sumuko. Kaya sa mga nagtiyaga sa inyo, mga nagpastol sa inyo, pasalamatan nyo minsan naman, bisitahin nyo. Dalhan nyo naman kahit isang tinapay at isang kape. Salamat sa iyo. Bayad. Pasalamat. Nakapagpasalamat na po ba kayo? Sa mga hindi pa, I encourage you, puntahan nyo, pasalamatan nyo. Salamat sa pag-invite mo sa akin. Salamat dahil nakilala ko ang Panginoon. Salamat dahil ikaw ang naging pastol ng buhay ko. Hindi man sa pastor ang direkta nagpastor sa inyo,
pero mayroon kayong kakilala nagpastor sa inyo. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon sa buhay nila? Kung sino man sila, pasalamatan natin ang Panginoon. So sabi ng Bible, because we are hopeless. Lahat po tayo. We're in a hopeless situation. Okay, tingnan ang calculator. Napada pambayadan. Ano yung pag-irisa? Wala pa. Kunwari, wala pa. So ngayon, ito po. Why Jesus, dito na po ako magtatapos, don't worry. Why Jesus, why Jesus needs to be an atonement for our sin? Ang tanong naman, why Jesus is the answer as an atonement for our sin? Bakit si Jesus ang ginawang sagot? Kasi sabihin mo sa katakin mo, ang pwedeng magbura ng kasalanan mo na yan, si Jesus o ang Panginoong Jesus. Okay, itaas ang mga calculator. Basta gine-erase nyo na ha. Huwag nyo munang i-erase. Para maramdaman nyo. Actually, ang tawag ko dito is, ilagay nyo po. Kasama po kayo. Kasi konto, ang tawag nito, symbolical. Ang tawag nito? Magagawa tayo ng isang declaration. Kaya, dapat kailangan nakwenta mo para at least mabayaran yan. Okay. Why Jesus is the answer? That's the question. Okay. Ang answer po, because Jesus is the sinless sacrifice. Sinless. Pakisabi, sinless. Okay. Ang sabi ng Bible, si Jesus ang walang kasalanang pambayad. Kasi, tao ang nagkasala, tao magbabayad. In the Old Testament, ganito yon. Kuya Francis, halika. Kuya Francis, halika. Kuya Levi, halika. Ayan. Takdag ng wall natin. So, dito. Tapos, in the Old Testament, ganito po kasi ang picture para maintindihan nyo po ang atonement. In the Old Testament, para po makaapiki ang usad na tao sa Diyos, kailangan niya po ng atonement. At magdadala siya, sayang, wala tayo. Dapat may... magdadala ng hayop, pambayad. Padalugo, sabi sa katakin mo, padalugo. Yun ang way of worship. Kunwari po, wala man masugot din na maging hayop. Pagay doon. Bang kaibahan man. Sige, mabutang na lang kita. Sample na lang, kunwari. Kaya para agad siya masugot na maging, kunwari amin na mo kanding. Kanding ha? So, para makaapiki siya sa Diyos in the Old Testament, kailangan may, hinahulog na, sorry. So, kailangan may dara po siya na kanding. Ang dugo sa kanding, amo ang magiging pamaagi para makaapiki siya sa Diyos. Ang tawag dyan, atonement, pagbabayad. So, para makaapiki siya sa Panginoon, magdadala siya sa kanding, para makaapiki siya. Para itong mga utang niya mabayadan. Yan ang way. Para mawara ang mga guilt feeling mo, kaya madara ka saan? Tupa. Or kanding, baka. Pag damo kang kasalanan, baka. Pag mahirap, kalapate. Pag medyo middle class, kanding or tupa. Tapos pag medyo dakoan, pag mayaman daw, damo daw kasalanan, di man. May dako man, baka. Kung ano yung katakin mo, ikaw, nanong kaya mo? Ano ang problema? Ano ang problema kahit? Ano ang problema? Damudamon sala mo, tapos andara mo kalapate. Dili siya mismatch. So, ngayon, ito naman, ito po yung way para makalapit. Pinag-uusapan kasi natin dito paglapit sa Diyos. So, ngayon, in the Old Testament, ito pong Old Testament, ito po ngayon, ang tanong, question, pwede ba pambayad ang kanding sa tao? Pwede, hindi? Hindi. Isipin mo naman, sa gwapo na ini, balyo mo sa kanding? Ibig sabihin, si Francis, kanding lang ang katapat? Amen? Bisa na. Sabi, naulit na, grabe mo si Pastor. Sample lang, Brad, sample lang. So, my point, kahit anong hayop siguro, walang gwapo dito. Ibig sabihin, kahit balyena pa o kahit ganong hayop, giraffe pa ilagay mo, hindi rin pwede pantapat dito. Kasi bakit? Ikaw, kung nga daw ang katakin mo, ikaw masugot ka? Sa ganda mong yan? Sa gwapo mo yan? Masugot ka? Hindi ba? Ang tawag doon, mismatch. So ngayon, kailangan po ng tao. Okay. Sino po magbo-volunteer?
Para mas maintindihan po natin yung word na atonement. Kasi kailangan po natin ng illustration. Sino po? Isang lalaki po. Lalaki, pwede please come. Oh, yun, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo si Isaac. O niya, papatay. Para mag-match po ang pagbayad. Kasi kung ano po ang ginutang, amo man ang babayadan. Bisan din kayo magkadto, kailangan po match ang bayad. Even po nga ni magpaprenda ka mo sa iyo. Alang, mas matindi niyan kay may interest na. Tama? So ngayon, balikan natin. Dahil tao ang nagkasala, tao din ang ibabayad. Nga lang ang tanong, ang problema natin, ito ang problema natin. Kasi nga, match na sila dahil tao. Ang problema, tanungin natin, may kasalanan ka, wala? Igwa. Di ka pwede. Ibig sabihin, walang tao. Kaya sa pinag-aralan po natin, wala. Only Jesus. Kaawa-awa ang kalagayan ng tao. Lahat tayo, ganun ang kalagayan natin. Wala talaga. Not even one. The Bible says, no one is righteous, not even one. That's why sabi ko nga, kung titingnan po natin palalawakin po natin ating kaisipan, kunwari kami yung Diyos na tatlo, nag-usap kami. Kasi ito, sabay ka na dito. Kunwari kami kay God the Father, the Holy Spirit, the Son. O tama, ito talaga. Siya talaga. Nag-usap kami, sino sa aming tatlo ang magsasakripisyo para sa inyo? Kasi kailangan po ng Diyos para magligtas sa tao. Bakit? Ang tao nilikha kawangis ng Diyos. Yan yung origin ng life natin. We are sinless. Kaya nga tawag sa atin, nagkasala. Pero ang pinanggalingan po natin, hindi ganon. Nagkasala ang tao. Kaya sabi sa katakin mo, banal ka gali. You got my point? Our origin, we are holy. We are righteous because we are created in the image of God. Sabi sa katakin mo, dapat wala ka sana ng mga plus-plus sa cellphone mo. Dapat wala tayong pina-plus everyday na sin. Nga lang, sabi sa katakin mo, wala na kita mahimo, na-plus na yun. Amen? Wala tayong magawa, dyan na yan eh. Pero praise be to God. Praise be to God. Kaya, nag-istoryahan. But the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, na bakit? Believe kanino? That Christ is the atonement for your sin. Any person who believe that Christ is the perfect sacrifice, ang sabi ng Bible, no one will perish, but have an everlasting life. Okay. Eto na ngayon, tayo ka dito, taas. Taas sa taas. Yan. Kunwari siya, He is the sinless sacrifice. Now, that's the reason why we need Christ. Anong tawag sa Kanya? Savior. Jesus called Savior. That's why our Jesus is holy. Kasi if Jesus is not holy, why I come to Him? Paano niya ako babayaran kung parehas kami? Kung ang Jesus na kilala ko ay makasalanan, paano niya ako babayaran? How can we be able to save me? Why I need to call Him Jesus Christ if He is a sinner? But praise be to God. Our Christ is a sinless person. Shall we clap the Lord? So ngayon, salamat. Actually, Jesus came voluntarily. Kung titingnan po natin, ang totoo, Christ came to the Father and asked to save humanity. Wow, that's the love. Yun yung love. He volunteered Himself to save us. Wala pong nagpilit sa Kanya. Siya mismo po ang nag-volunteer. Dahil bakit? Sabi sa katakin mo, mahal ka ng Panginoon. Amen? So, kaya ngayon, nasaan na yung aking? Nalalaman ninyo, patunayan ko po sa inyo, sabi ng Bible, na si Kristo natin, ikaw, Christ. Kunwari, Christ natin is walang sin. Basahin po natin. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating kasalanan at siya'y walang. What the Bible says, Christ, Jesus is sinless. Okay, ito pa. Sino pa nagsasalita? Si Juan. Hindi po maganda pag isa lang ang witness. Ito po yung pangalawang witness, si Pedro. Yung mensahe ni Juan at mensahe ni Pedro, the same.
Sabi ni Pedro, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Gawin natin tatlo. Kasi ang tatlo, ibig sabihin, malinaw na malinaw that the Bible says, our Christ is holy. And He is able to save me. He is able to erase all my sin. Your sin, my sin. Then I need Christ. Okay, tingnan po natin. Ito na po. Dito tayo magtatapos. Basahin niyo po ng may confident. Kasi ito po ang magiging panghahawakan po natin na itong ating mga kasalanan, gusto nating lumapit sa Diyos. Next Sunday, gusto mong lumapit na, wow, Lord, gusto natin ng ganun. Nung lalapit ka sa Diyos, wala na pong wall. Wala nang dividing wall. Okay, tingnan po natin. Pakibasa, with confident, basahin niyo po with confident. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang, gawin po nating personal, alang-alang sa akin. Kanino? Yun. That's the reason why Jesus came to earth. For me and for you. Okay. Siya'y itinuring na makasalanan. Bakit? Lahat ng tao, bakit siya itinuring na makasalanan? Lahat na nasaan yung tao makasalanan. Kaya pag ibig sabihin, kaya sinabi na makasalanan si Kristo dahil naging tao. Eh, sabi ng Bible, itinuring siyang makasalanan. Bakit? He is in the form of human. Nga lang, kailangan niya maging human to save human. Lagi kong kinukwento sa inyo, na may usad na bata, nagkakanam siya. Nagkakanam po siya, habang nagkakanam siya, nakita niya po ang mga hormigas. Then, may usad na hormigas, ang mga kaurupod niya, nagkadto na sa pagkaon. May pagkaon po didi, tapos ang hormigas, nagalakat. Nakita niya ang hormigas, palayo. Tapos, ang pagkaon at dito. So, ang bata, naluoy siya sa hormigas. Ginasiyakan niya. Sabi niya, hormigas, at doon pagkaon, no? Sa palagay niyo, tama ng hinin mo niya? Tapos, ginasiyakan niya. Kasi, naluluoy nga niya siya. Hormigas, at doon nga niya ang pagkaon. Urit-urit na ganyan siya, kay naluluoy nga niya siya. Hormigas nga niya, at doon nga niya ang pagkaon, no? Tapos, someone tapped on his back. At ang sabi, anak, hanggat dili ka nagiging hormigas, dili ka maiintindihan. Yun yung ginawa ng Diyos. Gustong-gustong abutin ng Panginoon ang tao. Pero kailangan niya maging tao para maunawaan ka. Kaya kung ano man yung mga nararamdaman mo yon, naramdaman niya ng Panginoon na nandito siya. He became human for us to be understood. Lungkot, iyak, problema. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, naranasan ng Panginoon. Nauunawaan ka niya. Amen? Okay, ngayon, basahin po natin. Tuloy po natin. 1, 2, 3, go. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, ito na ang answer. Maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Okay, ngayon, tayo lahat ng may mga, halika dito. Itaas niyo po ang inyong mga cellphone. Okay. Taas sa cellphone. Para magkaroon tayo ng, alam niyo, simple lang po ito ha, pero may realidad to. Tingnan niyo po yung mga utang niyo. Na-times niyo? Nakita niyo po? Okay, ngayon, ang sabi ng Bible, tingin kayo po. Hindi nagkasala si Kristo. Basahin po natin. Ngunit, personalize, alang-alang sa aking mga utang. Alang-alang sa aking mga kasalanan. Okay? Siya'y itinuring na makasalanan. Upang, ano ang gagawin para makalaya? You need to, yun. Kailangan mo makipag-isa. At ang sabi ng Bible, sa Kanya, para ano? Alam niyo bang ibig sabihin na matuwid? Malinis. Kailangan mo maging malinis. At para maging malinis ka, kailangan mo ang tanong. Ang tawag po sa atin, we are faith community. Amen? We are faith community. We believe. Do you believe in Christ? Naniniwala ba kay Kristo? He is the Son of the living God. He is holy. Ngayon, therefore, sabi ng Bible, if anyone, sino man, tumanggap at nanalig sa Kanya, binigyan ng karapatan maging anak. At hindi lang yan.
Siyempre, ang sabi ng Bible, pinatawad. Sabi ng Bible, Romans 8 verse 1, if anyone is in Christ, there is no condemnation. Why? He is an atonement for our sin. If you receive Christ as your atonement o pambabayad sa sala mo, pag siyang tinanggap mo, pwede ba siya? Yes. Because He is sinless. I am sinner. He is sinless. Ibig sabihin, my confidence before I come to God is my Christ. If I have Christ in my life, I can come to God. Bakit? He is my confidence. Ngayon, kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ang sabi ng Bible, Romans 8 verse 1, at ang sino man kay Kristo ay hindi na hahatulan. Tinanggap mo na ba ang Panginoon? Have you ever received Christ as your Lord and Savior? Now, erase. Erasein mo yan. Erasein mo yan. Erasein mo. Isiro mo. O ngayon, may nakita ka pa? Okay, ngayon, erase na. O ano ang pakiramdam na wala na kang mambayadan? Okay. Ang tawag dyan, by faith, you believe Jesus is your righteousness. Jesus is ang tawag ko dito, para mas makita niyo po. So, Jesus is the Christ, the Son of the living God. So, Jesus is my atonement sacrifice. Jesus is my perfect sacrifice. If you believe that Jesus is your sacrifice, every time you come to God, okay, ito po ang mangyayari ha. Halika kaya. Kunwari, dito ako, lalapit ako sa Diyos. Pag lalapit ako sa Diyos at kasama ko ang Panginoong Hesus, I am confident. Why? I have my sacrifice. That's why every time I come to God, I am happy. Pero pag wala kang Christ, baba ka Christ, lalapit ka, dala mo sarili mo. Every time you come to God, tas dala mo ang sarili mo, hindi si Kristo. Ano mangyayari? Lagi kang hiyang-hiya ka. Bakit? Ang lagi mo nakikita, sarili mo, yung mga pinagagawa mo. Pero pag kasama mo si Kristo, pwede kang, why? He is your Now, if Jesus is your atonement, dapat wala ka nang nararamdaman na guilt, feeling. Why? Sino po ang mag-a-accuse sa atin? Sabi ng Bible, if you are in Christ Jesus, kapag ikaw ay nasa Diyos, sino mag-a-accuse sa iyo? Sino? Si Satanas. Ang lagi sasabihin sa iyo, Satanas, hindi ka pabayad. Nagkasala ka na naman kanina. Every time the accuser come, then present your Christ. Present your atonement. Kaya dapat na gagawin mo, harapin mo Satanas. Satanas, andito si Kristo. Tinanggap ko siya sa buhay ko. I am perfect in Christ Jesus. I am sinless in Christ. Sa akong sarili, I am sinner. But in Christ, I am sinless. He is my sinless, my perfect sacrifice. Alam niyo po, every time na lalapit tayo sa Diyos, na alam mo kasama mo ang Panginoong Jesus, thank you Lord, you are forgiven me. Thank you Lord. O dapat ganun po tayo lalapit sa Diyos. You have confidence because you have perfect sacrifice. Pwede ba tayong lumapit ngayon? Kung ano man yung mga kabigatan mo na meron ngayon, lay it down to Jesus. Receive your Savior, your perfect sacrifice, your atonement, then come to God. Thank you, Lord, for giving my atonement, Jesus Christ, my Lord. Do you believe that Jesus is the atonement for your sin? Do you believe? Do you agree that He is a perfect sacrifice? Siya lang talaga. So ngayon ang gagawin po natin ganito, Lord, I let you to, hayaan ta pa kang manalangin. Tanggapin. Kung hindi ka man po nakakatanggap at hindi mo ba kinikilala ang Panginoon na iyong tawag nito, iyong pambayad sala. Now today, I ask you to pray, Lord, thank you for this truth that I heard today. Salamat dahil nalaman ko ngayong araw na to na ako pala ay bayad na. Ako pala ay pinatawad mo na. Kaya ang gagawin ng kaaway, alam niyo mga kapatid, don't allow the devil. Iyon ang gagawin ng kaaway. He is always accusing us that we are sinner. Every time that the devil comes to you, refuse him. Atubangan mo siya, I have Christ, I have my Savior, I have my atonement. Mga kapatid, alam niyo po ang binibigay sa atin ng Lord? Confident.
That's why, gusto ko po ng bawat isa sa atin makalaya na po. Sino po ang gusto makalaya? Sino po ang gusto makalaya? Then, let's come to God. Lumapit po tayo, nadala po natin ang Panginoong Hesus. Ulitin ko po, every time you come to God, always present Jesus. Always present Jesus in your life. Because He is our atonement. He is our perfect sacrifice. Today, as we come to the Lord, as we worship, habang po tayo po ay kumakanta, pasalamatan mo ang Diyos na siya ang iyong pambayad sala. Amen? Come on, let's worship the Lord as we sing this song. Let's have a confidence to come to the Lord because He is our perfect sacrifice.